Si Duterte, nagdagdag ng pensyon namin. Yeah. At saka, wala nang mga adik na matakot dito mga adik. Natigil sila kay tuktukan mo ng pinto. Wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. Saan niya Yan po mga kababayan. Yan po ang sinasabi ng ating isang senior citizen na lola na sinabing nang wala ng adik nung panahon ni Pangulong Duterte. So ngayon, nagsisibalikan na naman daw po mga kababayan. So ibig sabihin no pala na itong mga panahon ito ay hindi na tayo safe. Dahil nga nagsisibalikan na naman po ang mga addict na itong mga mga kababayan. Paano yan? Ito nga daw po, sabi ni Aling Claire, na mas mataas daw po ang crime rate sa panahon ni Pangulong Duterte kaysa daw ngayon, mga kababayan. So naniniwala ho ba kayo dito? Oh. Naniniwala ho ba kayo sa kanilang statistic na mas mababa daw ang ngayon, ang crime rate? So paano po yung ito nga dumadami na naman daw po ang tawag dito, mga drogista, mga kababayan. At marami na naman mga addict. Yan ho, nagsabi na ho si Lola. Senior citizen ho yan. Dahil alam ho nila ang mga nangyayari. Di ba ho? So, panoorin ho natin itong paliwanag ni Aling Claire. Kung totoo nga ba at naniniwala kayo na dito sa sinasabi niya na mas mababa daw po ang crime rate sa ngayon. ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Mas mataas daw po ang crime rate? Totoo nga ho ba mga kababayan? Naniniwala ho ba kayo dito sa sinasabi ni Aling Claire? Hindi pala ho safe noon mga kababayan sa tingin nyo. Di ba ho? Dahil marami po talagang mga nangyaring krimen. Marami po nangyayaring krimen mga kababayan. Yung lola. Nirape po ng isang addict mga kababayan. Tapos pinatay pa. Mantakin nyo yung ngayon ho. Tapos yung mga bata ho ngayon, makikita nyo. Mga snatcher kahit saan. Nagkalat ho na sila. So ano nagagawa ng ngayon? Ng mga kapulisan. Para sa inyo mga kababayan, mas mababa ho ba ang crime rate sa ngayon? Itong sinasabi ni Aling Claire? Di ba ho? Kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbinta. So yan po ang binase nila sa statistic daw mga kababayan. Pwede ho na nadadaya yan eh. Kagaya ho nilabas nung PNP na bumaba daw po ang crime rate. So doon siya ho nagbabase mga kababayan. Saan ho ba nila kinukuha yon yung crime rate na yun na sinasabi nila? So napifeel nyo ho ba yun mga kababayan? At magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Mas mataas daw po mga kababayan ha. Kayo na ho talaga mag-comment yan. Kayo na ho musga kung totoo nga yung sinasabi nila mga kababayan. Ito, mapatotohanan po natin itong sinasabi ho ni Lola na ito nga, di ba ho, na mas marami na ngayong addict na nagsisilabasan mga kababayan dahil wala nang takot ho. Wala na ho silang takot, wala silang kinakatakutan ngayon. Dahil pwede ho silang gumawa ng mga krimen dahil nga wala na sila sa tamang pag-iisip sa sarili, mga kababayan. So panoorin ho natin itong sinasabi ni Lola kung sino ang nagsasabi ng totoo, mga kababayan.
Ang team ang susuporta nyo, Team Duterte, Duterte. Team Marcos. Ay, bakit po Team Duterte, mama, napili nyo? Kasi si Duterte, nagdagdag ng pensyon namin. Yeah. At saka, wala nang mga adik, nakatakot dito mga adik. Natigil sila kay tuktukon mo ng pinto. Wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. O, ayan ho, ha. Ayan ho, sabi ni Lola, ngayon ho, marami daw adik. Kasi, mga kababayan, malalaman ho natin yan ng mga nangyayari sa kapaligiran natin, di ba ho? Etong si Aling Claire ho, nagbabase lang ho sa sa statistics. Ano yung mga sinasabi niya? Kung totoo ba yung mga inaano nila, yung statistics nila, pwede ho nilang dayain niya mga kababayan, di ba ho? Pero ito si Lola, hindi ho nagsisinungaling ho yung mga yan. Di ba ho? Kaya gusto ko si Duterte maging presidente ulit. Okay ba? Ayan ho. Gusto nila ho maibalik siya mga Duterte, mga kababayan. Tuwan-tuwa pa ho mga lola. Dahil gusto nila ang pamamalakad po ni Pangulong Duterte noon, mga kababayan. Dahil marami talagang nagawa sa atin. Di ba ho? Wag na ho tayong maglokohan, mga kababayan. So ngayon ho, kasi napaka-daming problema. Nandyan ho yung corruption, yung krimen, walang trabaho yung mga mamamayan natin, mataas ang bilihin. Yan ang mga problema natin, mga kababayan. Yun po. Pero gusto ko Duterte. Nawag ako ni Sara eh. Pabot po ba kayo na i-impeach si Vice President Inday Ay, Sara hindi Duterte? nawag ako ni Sara eh. Ang gusto ko, huwag na nilang i-impeach si Sara dahil hindi nanalo si Marcos kung hindi dahil kay Sara. Ayun. Yun pala mga kababayan. Kundi ho dahil kay BP Sara, hindi talaga mananalo tong si BBM, mga kababayan. Dahil, siya na rin ho nagsabi, mga kababayan. Si Lola na rin dahil binoto niya po. Kahit ako rin po, nabudol eh. Napaboto din po ako talaga sa kanya eh. Ayan, wala na ho tayong magagawa. Akalain ho natin talaga na gagawa ho talaga to ng at ipagpapatuloy itong mga ginagawa ni Pangulong Duterte noon. So, nagkamali ho tayo mga kababayan. Yan po, ako rin nabudol mga kababayan. Kasi kami kay Sara, dala na namin si Marcos. Ang naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pakainin yung tao sa buong Pilipinas? Ayan ho. Ayan ho yung mga taong nakaka-appreciate yung ginawa ni Pangulong Duterte noon. Dahil nung panahon ng pandemya po, di ba ho, nagkaroon na ng COVID. So gumawa ho siya ng paraan para ho hindi ho maraming mamatay na tao. Ano ho ginawa niya? Gumawa ho siya kaagad ng hakbang, mga kababayan, para itong mga protektahan itong mga kababayan natin. Ganyan ho ang presidente na gumagawa kaagad ng hakbang at alam mo ang ginagawa, mga kababayan. Di ba ho? Hindi nila kaya ayuda nga pinipili lang. Pero si Duterte, ako nakatanggap ako ng 2 beses ng tag 8,000. Kay Duterte? Kasi pero ngayon kay Marcos, kay Marcos nakatanggap ka ba? Hindi piso. Wala. Yun po mga kababayan. Nakikita nyo yan? Taong bayan po ang nagsasabi na pili-pili lang. Ito yung mga taong pili-pili lang na gusto nilang bigyan, mga kababayan, na kaya nilang utuin. Pero hindi ho eh. Kailangan ho talaga para sa lahat ho yan dahil pera naman ho ng taong bayan yung ayuda, di ba ho? Pero dito ang nangyayari, mapipili lang kung sino pwedeng bigyan ng ayuda. Yun po. Kagaya noon ng mga yung mga congressman ho. Di ba ho, nabigyan ho yung mga yan? Kung sino mag-aano sa akin, susuporta sa akin, mabibigyan ko ng tig 150 million. Kung sino sa mga sumuporta, di nagkaroon ho sila para sa mga ayuda nila, budget nila, sa sa mga distrito nila, mga kababayan. Di ba ho? Yan ho ang nangyayari. Itong mga mamamayan natin ay talagang nagsasabi ho ng totoo. Ito pa ho, isa pa ho ito. Ito mga pare at mga madre na ito may pinagsisigawan ho sila. Ito panoorin ho natin ano yung pinagsisigawan nila.
nakakalungkot mga kababayan. Pati ho ba naman itong mga pari na to at mga pastor na to ay nakikisawsaw sa politika, mga kababayan. At ito nga, siguro isa na rin siguro sila mga mga nabigyan mga kababayan para lang ipagsigawan ito. At ito nga, gusto daw ho nila talaga mangolekta ng 1 milyong signature para ito nga mapabilis itong pag-usad ng impeachment ni BP Sara Duterte. At gusto nila ho ipakulong. Ito ho talaga itong mga to. Alam nyo na kung sino hong nag-utos nito. Di ba ho? Alam nyo na. Alam nyo na ang mga nagagawa ng pera. Dito naman ho tayo sa pinakasikat po. Pinakasikat na laos na. Di ba ho? Laos na. Kung papakinggan pa ho ba natin to, mga kababayan, itong mga sinasabi nito. Hindi na ho, di ba? Sikat ho ba yan? Sikat, alam ko sikat lang yan sa mga mga sabi-sabi, mga kababayan, di ba ho? Hindi naman ho, wala na hong hindi na ho papakinggan ng taong bayan itong mga sinasabi nito. Ito ho, may sinasabi ho siya about dito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Pakinggan ho natin kung anong sinasabi niya, kung papaniwalaan pa ba natin to, papakinggan pa ba natin to. Sige, tignan na ho natin kung anong sasabihin niya. Do you think si Senator Cheese will pass up on the opportunity na mag-presiding officer siya sa isang impeachment court? Napapakita niya yung galing niya sa legal procedures. Kasi magaling yan siya, no? Si Senator Cheese sa mga ganyang aspeto. But pinapasantabi niya yung ganong opportunity na makita yung galing niya ng publiko. Ibig sabihin, mas malalim yung kabilang reason, and that is ultimately the Senate presidency. Yun. Sabi niya, pinapanigan niya si SP Escudero sa ginagawa niyang desisyon na maging fair nga dito sa impeachment ni BP Sara Duterte. So, ano pa? Po, dun sa mga nakaupo ngayon, hindi nila gusto mangyari yan. Especially yung mga kakandidato, ayaw nila na malalagay sa compromising situation. Ayun po. Kasi nga, alam nila ho na matatalo sila. Pag nangyari yan at nagkabotohan agad, alam ho talaga kung sino yung mga taong, mga politiko na yan na nag-impeach sa kanya. So may mga kalalagyan ho sila. Di ba ho? Di ba? Ayan yun. Kaya itong si Trillanes, wala, lang yan. Wala na ho talaga siyang masabi. Wala na talaga siyang masabi. Kasi alam niya na ito, pati dyan sa, sa pagtakbo niya sa mayor dyan sa Marikina, di ba? Wala ho. Hindi na ho siya pinapansin ng mga tao, mga kababayan. Wala na. Laos na ho siya. At hanggang wala ho na patunayan ho yan sa mga sinasabi niya, mga kababayan. Di ba ho? Sige, tuloy po natin itong mga kung sino talaga ang pinapanigan nila, Team Duterte o Team Marcos, mga kababayan. Ito yung boses ng bayan natin, mga mamayan. Pakinggan mo natin sila kung kanino sila kung kanino sila pumapanig, mga kababayan. At yan, panoorin ho natin. Election 2025, kaninang team ang susuportan niyo po? Team Duterte, Team Marcos po. Kanina po? Team Marcos po. Ma'am. Sa inyo, ma'am. Team Duterte, Team Marcos po. Sino po ba napipili natin? Team Duterte, Team ni Marcos. Bakit po si Duterte tayo? Bakit po yung team niya? Siya pinakamahusay niya presidente. Ayan po siya po pinakamahusay na presidente. Okay po, sige po. Magbigay po kayo ng isang sinasabi niyo po na magaling nga po mas mahusay si Pangulong Duterte. Yung nakatatak po sa isipan ninyo na hindi niyo po makakalimutan, pati po sa mga kunyente niyo po. Ayun mga kababayan. Hindi ho siya corrupt. Narinig niyo ho, di ba? Hindi ho siya corrupt, mga kababayan. Sino ba ang corrupt, mga kababayan? Di ba?
ito nga nangyayaring vice cam na to. O, dyan pa lang sa budget na yan. O makikita nyo na blanco. O, palaisipan ng mga tao yan, mga kababayan, kung bakit magkakaroon ng blanco. Di ba ho? Tay, santa panahon ni Marcos, tay. Nagbalikan ba? Nagbalikan na yata. Nagbalikan na naman. Oo. O, panahon ni Marcos, mga kababayan. O, nagsibalikan na naman daw ang mga corrupt. Siyempre ho, kailangan pa ba natin i-memorize yung mga yan, mga kababayan? Kayang-kaya nilang gawin dahil nga, alam nyo na, kasi yung nag-uutos sa kanila, sumusunod, yun, kung anong gawain ng pinuno, siya din gawain ng mga tauhan. Di ba ho, mga kababayan? Kumusta naman yung kayo po nagtitinda po kayo itong mga pangmerienda. Kumusta po yung angkat nyo ngayon? Yung bili, mahal ba? Mura ba? Mas mahal ang mga pangunahing bilihin ngayon. O, yan pa ho, mahal ang bilihin ngayon, sa ngayon, mga kababayan. Di ba ho? Mga taong to, hindi ho nagsisinungaling. Tumubo ka ng malaki. Lumaki yung presyo ng Hindi mo na maibenta ng ang mas mahal. Ganun pa rin, Walang bibili. Tay, nakakakuha po ba tayo ng ayuda mula sa gobyerno? Katulad ng AKAP, Tupad, AX. Napapasama ko ba kayo? Wala. Ay, hindi po ba? O, yan po mga kababayan. Wala din sila na... Ay, ano ba yan? Wala rin na o saan napupunta ho yung yung mga ayuda ng AKAP ho, tsaka AX. So, sa mga tauhan na lang siguro. Sa DSWD na siguro. Yan ho, mga kababayan, no? Siya na ho nagsabi. Wala ho natatanggap. At tsaka yung isa ho kanina, nagsabi din na wala ho sila natatanggap. So, piling-pili lang ho talaga, mga kababayan. So, totoo nga. Ilang taon na po kayo, tay? 59. Malapit na po kayong mag-senior. So, ayun tay, anong panawagan nyo sa ating Presidente Marcos kung may panawagan po kayo? Marcos? Dito sa kasalukuyang administrasyon. Walis na siya. Ito upuan. Umalis na ho sa upuan, mga kababayan. So, eto nga. Hindi lang ho naman isa dyan ang nagsasabi na umalis siya na sa upuan. Dahil nga, alam nyo na, parang wala hong direksyon na yung ho natin, yung bansa natin, mga kababayan. Tsaka, parang sunod-sunuran ho lang ho siya eh. Di ba ho? Doon sa pinsan niya. Hindi lang sa pinsan niya, sa asawa niya. Pero dapat ho, may sarili ho siyang desisyon. Presidente ho siya eh. Di ba ho, mga kababayan? Hindi ho siya dapat nagpapauto sa mga ganitong pagka-presidente. Presidente ka, dapat tumatag ka na ikaw ang presidente, ikaw ang masusunod. Ganun ho dapat, hindi ho mahina. Team Duterte, Team Marcos, ma'am. Duterte. Team Duterte. Kanino team mo susuportin niyo? Team Duterte, Team Marcos. Yung napupusuan mo, wala naman po sa Duterte po. Duterte po kayo. Lakasan mo. Lakasan mo naman. Team Duterte. Ayan. Bakit niyo po napili ang Team Duterte? Kita ko naman po paano siya naman talakas. Nakita naman tayo kung gano'n kayo so talaga yung sa Duterte. Kung gaano kaayos daw po noon. At saka pamamalakad ni Pangulong Duterte noon. Yan po yung sinabi niya. Duterte, Team Marcos po. Atapang nga tao. Tapang nga tao. Yan po kailangan natin, mga kababayan. Matapang at walang kinakatakutan. Kahit sino po kaya niyang banggain. Itong isa ho natin, wala ho. Mahina. Niyo, ma'am. Duterte din. Ano pong team mo susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po, ma'am. Ito lang po. Team Marcos. At kita, Team Duterte, Team Marcos po. Pili lang po kayo ng isa, ma'am. Yung napupusuan niyo. Team Duterte o Team Marcos lang, ma'am. Pili lang kayo. Kaninong team?
Duterte. Team Duterte. Oh, Duterte. Okay, sige po. Team Marcos. Team Kaninong Marcos. team ang susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po. Duterte. Kung sino pipili natin, Team Marcos or Team Duterte? Ayan. Ayan. Opo. May vlog. Parehas lang yan, balikan. Duterte. Team Duterte. Duterte, Team Marcos po sa may election 2025. Team Duterte tayo. Team Duterte. Bakit Duterte, po, sir? Alin? Bakit po Team Duterte napili nyo? Eh, siyempre, alam mo naman yung mga Duterte ba dati, ang daming kagandahan, mga Oh, yan po Ayan po yung mga kababayan natin nagsasabi na marami naman talaga nagawa si Pangulong Duterte noon. At ito, mga kagandahan at kaayusan sa ating bansa. Di ba ho? mga kriminal. Ngayon, wala na. Hindi na bumalik. Si Marcos, wala. Walang kwenta. Walang kwenta. Ang sakit naman ho, no, mga kababayan. Wala daw ho kwenta. Ay, nako. Parang isisiboy lang siya. Kahit yung Duterte, kahit kayo, di ba, nag-vlog, alam nyo kung anong nangyari noon. Di ba? Kahit sino ka, kahit pulis ka, binabara ka ni Duterte, tinadawon ka. Kay Marcos, anong ginawa ngayon? Puro lang sa mic. Magwagwapo lang, paputa-puta lang. Di ba? Tama. Talagang ito si Manong alam lahat ng mga nangyayari talaga. Yan o, di ba? Talagang makukumpara nyo, mga kababayan, ang mga nangyayari noon tsaka sa ngayon. Di ba ho? Ito, siya na ho nagsasabi, itong mamamayan natin, na itong ating presidente ngayon ay parang ganun-ganun na, malambot. Di ba ho? Yan. Puro na lang sa salita. Wala ho sa gawa. Ayun o. Kasi ba sa mga TV, Duterte, pag makita ka, mumurahin ka na. Kahit nagmumura yun, pero okay. Ang kapag Ang gusto ko nila, ang mga kababayan, sa panahon ni Pangulong Duterte, na talaga ho, yung sa bibig niya, mga nanggagaling sa bibig niya, talagang matapang pag nagsalita at gagawin niya ho. Ganun ho siya. At saka ho, sinusunod ho siya ng mga tao. Yan, ganyan ho katakot yung mga tao. Dahil yung kailangan ho, maging matapang ka. Para sumunod sa iyo yung mga tao, mga kababayan. Di ba ho? Para sumunod at maging disiplina tayo, di ba? Kasi ho kailangan natin. Kung hindi ho siya ganun, wala ho mangyayari sa bansa natin. So, ayun po mga kababayan, ano po masasabi niyo dito? Mag-comment lang ho kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo.